Yan, tingnan po natin yung fish pond. Kahit po ay grabe ang init ng panahon. Mas madami po yung na-evaporate kaysa napasok na tubig kasi mahina na po yung tubig. Yan, dito po muna tayo sa isa. Ito po yung 1 month old fingerlings. Mamaya po tututukan natin ng camera yung mga malalaki ng tilapia. Doon po sa ilang fish pond namin. Medyo madumi lang po yung loob niya kasi yung pag grass cutter ko po dito sa paikot ay pumunta po yung mga naputol na damo dyan sa loob. Hindi ko pa po naaalis. So yan po yung mga fingerlings. Hindi na po ako magpupunta doon sa unahan. Puntahan din natin yung isang fish pond. Yan po yung isda oh. Kitang kita na. Malapit. Pag nakakarinig po sila ng tao, lumalapit na. Mamaya po tutukan natin ang camera. Iba na po yung kulay ng tubig niya kasi hindi na po napapasukan ng madaming tubig. Ito rin isa oh. Fingerlings din po yung laman nito. Yan, nagagalaw na rin yung tubig. Nakapansin na ng tao. Yan po yung fingerlings. Dito naman tayo sa kabila. Dito sila eh. Ay, ito ba yung save? Ito na, one. Kuha ka pa daw. Yan, iipunin ko lang. Yan. Ang dami, kitang kita. Yan. Kitang kita. Ayan, pili na, pili. Pili. Oh, anong nangyari dyan? Baliktad yung camera mo. Ayusin mo. Tapos na inaanap yung Sisik-sikan. Ay, makita ba yun? Parang makita. Grabe. Ngayon tada. Garo baging perang sa tumagpakan. Ayan, ayaw na halos nilang kumain, lumalayo na sila. Hinahabol ko na lang ng bahog. Ayan, kahit po sobrang lakas ng init, di pa naman po ito nahihibasan. Naka-maintain na lang po yung tubig niyang ganyan.
hindi man na po nabawas at hindi na rin po nadagdag kahit po may napasok na tubig. Ang laki din po ng epekto ng sobrang init sa mga isda kasi po yung tubig na yun, umiinit na po yan. 4:30 na po kasi ng hapon ngayon kaya medyo malilim po dito sa fish pond. Pero pagka tanghaling tapat po mga 11, umpisang 11 ng umaga, grabe po ang init dito. Tingnan natin kung wala na talagang napasok na tubig kahit kaunti. Ay, hinarangan na naman ng manok yung ano. Pinaganggalaw ng manok yung ano, daanan ng tubig. Mayroon pa naman pong tubig. Medyo ano na lang, mahina na, ayan. Ano pa naman, na agos pa naman. Ayan po. Ayan, nandyan po yung buro-buro. Ayan. Yan po yung loob ng ano. Yan po yung loob niya. Ayan. Malinaw po yan kaso medyo malalim siya kaya pag tingnan po siya parang madilim. So yan lang po yung nagsusupply ng tubig dito sa aming fish pond. Titingnan natin yung nalabas na tubig papasok sa fish pond kung madami. So yan na lang po oh. So napakahina na. Kaya hindi na po gaanong na-out yung tubig galing sa fish pond palabas. Pero ito naman pong loob ng fish pond, may mga ano po yan, may mga bukal dyan, may mga buro-buro din po dyan na ano, buhay na buro-buro. Kasi pag napahibas po ako ng fish pond, hindi talaga siya totally mahibasan. Kasi may mga buro-buro siya dyan na yung parang yun po yung nagsusupply ng tubig para hindi po siya mahibasan. Kaya hindi po ako makapaglagay ng ano, mga chemical para magkaroon siya ng lumot. Kasi nga po hindi talaga siya mahibasan. Halos lahat po dito mayroon pong buro-buro. Pero ito po yung buro-buro dito, mahina po dito. Yung buro-buro. Dito po yung malakas. Tsaka po doon sa isa. Yung tubig po kasi kaya wala nang na-out kasi sa sobrang init po nag-i-evaporate na. Ayan, wala na pong na-out na tubig. Ito po may buro-buro yan yung. May buro-buro din po dito. Tapos doon kaya ano po siya hindi po nahihibasan. So yun lamang po. Maraming salamat po sa iyong panonood. Thank you po. More power. God bless.